Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig. Masaya ako habang sinusulat ko ang kwento na ito ng aking karanasan sa buhay pag-ibig dahil may lakas na ako ng loob na magsulat. Dahil isa ako sa mga nakausap mo ng live sa Papa Dudut Vlog. At doon ay sobrang saya ko dahil nakausap kita at isa ka sa mga idol ko simula pa lang noong elementarya ako. Mahilig na kasi ako makinig ng kwento nyo dahil marami akong natututunan sa mga payo mo sa mga sender. At hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na nakausap kita at sobrang overwhelmed ako. Papa Dudut, madami akong tinatago sa buhay ko. Yun ay para maproteksyonan ang mga tao na kasama ko sa kwento ng buhay ko. Iniba ko ang kanilang mga pangalan. Ako nga pala si Well, 22 years old. 5'7" ang height, maputi, makinis at singkit, na madalas ay napagkakamalan akong Koreano. Isa rin po akong bisexual. Naramdaman ko ito nung high school pa lamang ako dahil attracted ako sa kapwa ko lalaki, Papa Dudut. Lumaki ako sa masayang pamilya, buo at may mapagmahal na mga magulang. Lumaki ako ng may disiplina at may takot sa Diyos. Tubong aklan ako, Papa Dudut, at pagkatapos kong mag-aral ng high school ay lumuwas na ako ng Maynila para mag-aral ng kolehiyo. Hindi ko natapos ang kurso ko bilang HRM, kaya kumuha na lang ulit ako ng Food and Beverage Service, bali 6 months lang po yon. Pagkatapos ay nag-OJT ako sa Bellevue Manila Hotel ng 3 buwan. Maganda yon dahil 5-star hotel. Noong natapos ang training ko, Papa Dudut, ay agad ako nag-apply sa isang sikat na resort and casino dito sa Manila. Natanggap naman ako pero ang tagal kong mag-start sa work. Kaya naman napagpasyahan ko na mag-apply muli at swerte kong natanggap ako sa isang magandang kumpanya dahil direct ako doon bilang sales clerk. Magandang benefits, bali 6 months contract lang sana ako. Pero pagdating ng endo ko ay na-promote ako bilang regular employee at lumaki pa ang sahod ko. Nagkaroon din ako ng 16 vacation leave at 16 sick leave. Kaya nakakapagbakasyon ako sa probinsya at may 2 day off pa sa isang linggo. Papa Dudut, habang tumatagal ako sa work ay nagiging kilala na ako sa department dahil na rin sa palakaibigan ako. At nakikisama talaga ako at karamihan sa mga kasama ko ay magaganda at gwapo. Siguro isa na ako doon dahil yun naman talaga ang unang qualification bilang sales clerk. Pag lunch break ko, may mga kasabay akong kumakain at minsan ay mag-isa lang ako. Isang beses kumain ako ng maaga dahil hindi rin ako nakapag-almusal pag alis ng bahay. Pagpasok ko ng locker para kunin ang wallet ko ay may nakita akong bagong bisor ng ibang department. Magkasing tangkad lang kami, Papa Dudut. Maputi lang ako sa kanya ng konti, pero ang ganda ng mukha niya. Baby face at parabang inosente kung makatingin. Pati ang labi nito ay mapula. Namangha ako sa kanya lalo na at napakatahimik niya.
At madalas siyang mag-isa kapag oras ng break. Kaya mas naging interesado pa ako sa kanya at gusto ko siyang makilala. Kaya pasimple akong lumapit sa kanya para tumabi at tingnan ang pangalan sa ID niya. At agad ko naman yung na-search, Papa Dudut sa Facebook. Jarvie ang pangalan niya. Pagdating ko ng bahay ay inad ko siya. At kinabukasan ay na-accept niya ako at nagpakilala naman ako sa kanya. Agad naman siyang nag-reply ng kilala ba kita. Ako nga pala si Well, taga MS Department. At doon nagsimula ang conversation namin. Napagpasyahan namin na kumain sabay ng lunch break at doon nga ay mas lalo pa akong nagkagusto sa kanya, Papa Dudut. Unang-una dahil magkasing edad lang kami at magka-birthday pa. Jarvie, sabay pala tayong pinanganak. Baka tayo ang meant to be. Ang biro ko pa nga sa kanya. Tumawa naman siya at sabay sabing, baka nga, natatawang sabi nito sa akin. Lahat ay ginawa ko sa kanya, Papa Dudut. Dumating pa sa point na nilulutuan ko siya lagi ng paborito niyang ulam. At nilalagay ko yon sa locker niya dahil binigyan niya din ako ng susi sa locker niya. Kaya nakikita ko yung laman ng bag niya. At minsan ay palihim na tinitignan yung CP niya. Kung sino ang mga katext niya at wala nga akong nakikitang katext niyang babae. Ang sabi niya sa akin ay wala siyang GF. Kaya wala siyang ibang katext. At totoo naman pala. Palagi na kaming nagsasabay kumain, Papa Dudut. At naghihintayan na kami para sumabay umuwi. Napansin niyo ng mga kawork ko. Kaya naman madalas na tinutokso nila ako. Nawala na raw akong time sa kanila. Minsan nga ay sinundo ako ni Jarvie sa area ko para kumain. Ang sabi ng mga kasama ko ay kumain na raw ako at pabalik na raw. Pero ang totoo niyan ay nasa loob lang ako ng stock room para kumuha ng order. Kaya naman hindi kami nagkasabay kumain. Kaya ang siste, nagtampo ako sa kasama ko. At sinabihan sila pero hindi ko alam kung nagsiselos ba sila. Hindi na kasi ako nakakasabay sa kanila, maging sa pagkain at paglabas para magbanding. At habang tumatagal nga, Papa Dudut, ay lalo akong nade-develop kay Jarvie. Sa kanya na umikot ang buhay ko. Masaya ako kapag nakikita ko siya. Marami na kaming bonding tulad ng panonood ng sine, panonood ng paglubog ng araw sa seaside sa MOA habang nagkwekwentuhan. At hindi ko rin makalimutan na nag-inom kami. Nalasing ako ng sobra at nagsuka. Pero siya ay parang wala lang. Hindi yata tinamaan ng alak. Sa bar kami noon at nakatitig ako sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, Jarvie, alam mo naman di ba na sobrang mahal kita? Nagmumukha na nga akong tanga eh. Nag-iwan ako ng letter sa locker mo. Pero hindi mo naman pinapansin yon. At pati sa mga kaibigan ko, nawala na yung atensyon ko sa kanila. Lumayo na sila sa akin dahil puro na lang daw ikaw ang iniisip ko. Habang nagsasalita ako ay tumutulo ang luha sa aking mga mata, Papa Dudut. Well, sa ngayon hindi ko pa alam. Naguguluhan din ako at natatakot na makipagrelasyon sa ganito. Bakit ka natatakot, Jarvie? Dahil ba sa ayaw mong mahusgahan dahil ayaw mong aminin na nahuhulog na ang loob mo sa akin? Tanggap ko naman eh. Kung gusto mo, isekreto na lang natin ang relasyon natin. Pero imbis na sagutin, Papa Dudut, ay sinabi na lang niya sa akin na mag-usap na lamang daw kami pag hindi na kami nakakainom. Kinabukasan, Papa Dudut, ay nahiya na akong humarap sa kanya. Siguro mga 3 araw na hindi kami magkasabay kumain at umuwi hanggang sa nakatanggap ako ng message galing sa kanya. Ang sabi niya ay sabay kaming umuwi at hinintay nga niya ako. Sa daan, Papa Dudut, ay marami kaming pinag-usapan. Tungkol sa birthday namin na sabay kaming magse-celebrate sa 21st birthday namin at debut namin yon. Sa araw ng birthday namin ay nag-leave ako at siya naman ay nag-half day sa work. Habang hinihintay ko ang kanyang paglabas, ay bumili muna ako ng cake. Bumili rin ako ng kwinta sa silverwork para ipanregalo sa kanya.
At yun nga ang nangyari, Papa Dudut. Kinausap ko din ang bar na lagi naming pinupuntahan na bago mag alas 12 ay ilalabas nila ang cake na binili ko at magpapatugtog ng happy birthday. Mabuti naman at pumayag sila. Pero si Jarvie ay sobrang gulat sa mga nangyari at medyo nahiya siya kasi pinagtitinginan kami at humihiyaw ang mga tao sa bar. At yung iba ay kumakanta pa ng happy birthday. Sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ay ibinigay ko na sa kanya ang birthday gift ko. Ang sabi niya ay sa bahay na lang daw niya bubuksan dahil nahihiya daw siya sa maraming nakatingin sa amin. Ako naman ay nagpumilit na buksan na ni Jarvie yon dahil gusto ko talagang makita ang reaksyon niya. Binuksan niya nga at natuwa siya, Papa Dudut. Well, baka mahal to ha, gumastos ka pa para sa akin. Sa loob-loob ko, Papa Dudut, ay okay lang kung mahal ang bili ko noon dahil gift ko naman sa kanya. Habang nag-uusap kami ay nakatitig siya sa mukha ko at nagsabi ng well, sobrang nagpapasalamat ako sa iyo dahil napakabait mong tao. Alam mo ba na first time ko na may kadate yung ganito at ang swerte ko dahil parang ang special ko sa iyo, well. At sana kahit na ganito lang tayo, hindi ka magbabago, well. Happy birthday din. Sa mga sinabi ni Jarvie ay napaiyak ako dahil na-appreciate niya ang lahat ng ginagawa ko sa kanya. November 22, 1997, ang araw ng birthday namin, Papa Dudut. Nagulat na lamang ako dahil simula noon ay hindi ko na siya nakikita pang pumasok. Wala ding text hanggang sa matapos ang buwan. Kaya tinanong ko ang kasama nila. Ang sabi sa akin ay hindi na raw nag-renew ng kontrata si Jarvie. Dahil doon ay nagulat ako. Agad ko siyang tinawagan. Hello Jarvie, hindi ka na pala napasok eh. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Umiiyak ako habang nauutal na magsalita. Well, pasensya ka na ha. Alam kong ayaw mo namang malayo sa akin eh. At alam kong masasaktan ka kaya hinayaan ko na lang na hindi magpaalam sa'yo. At mamayang hapon pala, uuwi na ako ng Tarlac, well. Mas lalo akong napaiyak sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Ang sabi ko sa kanya, hintayin niya ako bago umuwi at mag-uusap muna kami. Doon ko nalaman, Papa Dudut, ang katotohanan na may GF na siya sa probinsya. Kaya naman gusto na niyang umuwi doon. Well, sana hindi magbago ang tingin mo sa akin. Hinawakan ko lang siya sa balikat at sabay sabi na huwag kang mag-alala, Jarvie. Kung may problema ka, nandito lang ako at tawagan mo lang ako. Sana maging masaya ka doon at ingat ka palagi. At kahit sobrang sakit ng nararamdaman ko ng mga oras na yon, ay hindi ko yon pinahalata sa kanya, Papa Dudut, na parang gusto ko nang umiyak. Pinilit kong maging masaya sa trabaho ko at hindi pinahalata sa kahit na sino na madalas akong nagiinom sa bar na palagi naming pinupuntahan noon. Hanggang makalipas ang ilang linggo, tinawagan ko si Jarvie sa cellphone niya at babae ang nakasagot. Hindi ko masyadong maintindihan kasi ang unang salita niya ay salita sa Tarlac hanggang sa nagtagalog na siya. Hello po, si Welto, kaibigan nga pala ni Jarvie. Kumusta po siya? Wala siya dito. Nanay niya to. Andun siya sa mga barkada niya nakikipag-inuman. Gusto ko na nga siyang bumalik dyan sa Maynila eh. Buti pa dyan, matino. Ikaw pala yung kaibigan niya na si Jarvie dyan sa Maynila. Nakwento ka na niya sa akin. Lagi ka raw nagluluto ng ulam at mabait ka daw sa kanya. Inalagaan mo din daw siya nung nilagnat siya. Natuwa naman ako sa mga sinabi ng mama ni Jarvie, Papa Dudut. Naikwento na pala niya ako sa mama niya. Nang mga panahon na yon, Papa Dudut, ay hinayaan ko muna si Jarvie. Hindi ako nag-text sa kanya o tumatawag. Gusto ko na kasing makapag-move on sa kanya kaya naghanap ako ng mapaglilibangan. At nakita ko sa Facebook ng wall ko na may mutual friend kami na inad ko. Walang iba kung hindi si Axel. At agad naman niya akong inaccept.
Hi po, nag-reply naman siya ng hi din. Doon nag-start ang conversation namin at napagpasyahan namin na mag-meet. Medyo takot ako kasi hindi ko pa siya nakikita sa personal. Hindi ko din ugali ang nakikipag-meet kung kani-kanino. Pero gusto ko talaga makalimot at magkaroon ng bagong makakausap. Pagkatapos ng trabaho ko ay nagkita nga kami ni Axel. August 11 yon, 2019. Sa Guadalupe sa fast food at doon ay nauna na ako. At nag-order ng pagkain namin. Maya-maya pa ay dumating na siya. Hi, I'm Axel. Sabay kamay sa akin. Ako nga pala si Well, 22 years old. Ang sabi ko. May lahi ka bang Koreano o Chinese? Kasi ang singkit ng mga mata mo. At ang puti mo pala. Ang sabi ko naman ay hindi. Pero sa side ng lola ko, talagang mga mapuputi sila. Sabay ngiti ko. At doon ko nalaman na malaki pala ang agwat ng edad namin. Dahil 41 na siya at may asawa na at 3 mga anak. Ipinakita niya yung picture ng baby niya. Ang cute naman, ang sabi ko. Mana pala sa iyo ang pogi ng anak mo. Mabuti na lang Papa Dudut at pumayag siyang makipagkita sa akin. Marami kaming napag-usapan tungkol sa ex ko. Ang sabi pa nga niya baka panakipbutas ko lang daw siya para makapag-move on. Ang sabi ko naman ay gusto ko lang na may makausap. Sa totoo lang Papa Dudut ay humanga agad ako sa kanya dahil sa ganda ng boses niyang makipag-usap. At hindi halata sa kanya na 41 na siya dahil mukha lang siyang 30. At kahit chubby siya ay cute siya Papa Dudut. Nagji-gym din siya kaso nga lang may asawa na siya at sabi niya sa akin para ko na raw siyang tito dahil lang bata ko para sa kanya. Sa akin ay okay lang dahil naniniwala pa rin ako na wala sa agwat ng edad yon. Kung mahal mo ang isang tao, kaso nga lang may asawa na siya. Pero nagpatuloy naman ang pag-uusap namin. Palagi pa rin kami nagte-text at nagvi-video call. Kahit nasa work ako ay lagi na rin ako nag-a-update sa kanya. Kung ano ang ginagawa ko hanggang sa nawala na nga yung feelings ko para kay Jarvie. At aaminin ko sa inyo na napamahal na sa akin si Axel. Bawat kilos ko ay pinapaalam ko sa kanya. Namasyal din kami sa may Venice sa McKinley Taguig. At doon ay sobrang saya namin. Marami kaming picture bonding at umamin ako sa kanya tungkol sa feelings ko. Habang nakatayo kami at nakatingin sa tubig at may mga taong namamasyal. Axel, alam mo salamat sa iyo at napasaya mo ko ulit. Nawala na yung lungkot sa buhay ko. Naging makulay ang buhay ko simula nang makilala kita. Hindi ko alam kung tama ba tong nararamdaman ko dahil may pamilya ka na Axel. Mahal na kita. Sana matanggap mo ko Well. Kung kaya mong tanggapin at kung maiintindihan mo ang sitwasyon ko dahil hindi ikaw ang magiging priority ko. Alam mo namang may pamilya na ako. Okay lang sa akin. Dahil mahal na kita. Iintindihin kita. Ang sabi ko pa sa kanya. Noon naman ay tinanong ko siya kung ano pala ang magiging tawagan namin. Ang sabi niya ako raw si Meow Meow at siya naman ay si Aw Aw. Yon ang tawagan namin para maiba. Pumayag naman ako dahil yon ang gusto niya Papa Dudut. Nang umuwi na kami ay sa van kami sumakay at sa gilid kaming dalawa, bilit kong hinawakan ang kamay niya para ma-holding hands yon. Wala namang nakakakita sa likuran namin. Nagpatuloy pa rin kami sa paglabas-labas Papa Dudut. Pero hindi pa kami opisyal na magjowa dahil takot pa ako at nakokonsensya lalo na sa asawa niya. Sinamahan ko siyang mag-asikaso ng BIR niya para sa requirements sa work niya bilang call center. At nagulat pa kami dahil nandun yung nanay-nanayan ko sa work, nagkasabay kami. Kaya naman nagulat ito kung hindi ba raw ako pumasok. Ang sabi ko naman ay sinamahan ko ang pinsan ko mag-asikaso sa work niya. Hindi ko muna sinabi ang tungkol sa amin ni Axel na hindi talaga kami magpinsan. Dahil para na rin sa
kagustuhan niyang maging private yon. At yun na nga, maghapon kami sa BIR dahil sa haba ng pila. At nang matapos yon ay kumain kami sa isang fast food. Ang sabi ko sa kanya, magkamay kami, total ay only naman ang kinakain namin. Kaya naman nagulat siya na first time niya raw magkamay sa isang fast food. Natuwa naman ako doon dahil ako ang kasama niya. Isang araw ay napagpasyahan namin na pumunta siya sa apartment ko sa araw ng day off ko yon. Sinundo ko siya sa MRT Taft Station dahil hindi raw niya kabisado pumunta sa apartment. At doon nga papadudot ay naganap ang hindi ko makakalimutan. Pagdating namin ng apartment, ang sabi ko ay mag-aayos lang ako na makakain namin. Pero ang sabi niya ay mamaya na lang daw muna at magpahinga muna kami. At yun na nga, nagpahinga muna kami sa kwarto. Pero nagulat na lamang ako nang kinis niya ako sa labi ko. Ginantihan ko din siya hanggang sa uminit pareho ang katawan namin. At may nangyari na nga sa amin, Papa Dudut. Yun ang first time ko, Papa Dudut, dahil wala namang nangyaring ganon sa amin ni Jarvie. Pagdating sa amin ay kiss lamang. Alam naman yun ni Axel na siya ang unang nakagalaw sa akin. Naging saksi ang 4 na sulok ng kwarto na yon sa nangyari sa amin at nakita ko sa mukha ni Axel na sobrang saya siya. Lalo na nang nalaman niya na virgin pa ako. Natulog na lang kami na magkayakap ni Axel at pagkagising namin ay naulit na naman ang nangyari sa amin. Para kaming mapusok na sabik sa bawat isa. Pagkatapos noon ay kumain kami at uminom siya ng beer. Ang sabi ko sa kanya ay kung masaya ka ba, aw-aw. Oo naman, meow-meow. Sobrang saya ko. Lalo na at virgin ka pa pala. Natatawang sabi niya. Ako naman, Papa Dudut, ay medyo takot na masaya dahil siya ang unang nakagalaw sa akin, ang taong mahal ko. At masaya ako sa nangyari sa amin kahit na malayo ang agwat ng edad namin. Sobrang mahal ko siya. Hindi lang isang beses kundi maraming beses na may nangyayari sa amin, Papa Dudut. Madalas na rin akong pumupunta sa kanila pag wala ang kapatid nito sa bahay. At doon kaming dalawa nagbabanding. At nagluluto siya at hindi ko makakalimutan yung lumpiang Shanghai na masarap ang pagkakaluto niya. Ang sabi pa nga niya ay magbenta raw kami. Ako raw ang bahala sa pagtitinda at siya ang tagaluto. Natawa na lang ako, Papa Dudut. Pagkatapos naming kumain ay nagpatugtog pa siya ng kanta na Tell Your Heart to Beat Again. Para akong babae sa ginawa niya, Papa Dudut. Hinawakan niya ako sa bewang ko at nilagay niya ang kamay niya dito at kinuha niya ang kamay ko. At ilagay ko raw sa balikat niya. Ang bagal naming magsayaw at ang sweet at naghahalikan kami. Habang ang tanging kilig at saya ang nararamdaman ko noon. Minsan nakikita na lamang kami sa labas para kumain sa Guadalupe at binibilhan ko siya ng pasalubong dahil masaya na ako kapag nakikita ko siya. At minsan ay sinosurpresa ko rin ito sa bahay nila pero nagalit siya at ang sabi niya sa akin, Meow, ayaw ko ng ganyan na basta ka na lang susulpot sa bahay ko. Paano kung nandito si Utol? Mahuli pa tayo. At saka ayaw ko ng ganyang setup, Meow. Yung susulpot na lang at wala ako ngayon sa bahay. Nandito ako sa pinsa namin matutulog, Meow. Umuwi ka na muna, saka na lang tayo magkita. At sa susunod, mag-text ka, Meow. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo. Ako naman, Papa Dudut, ay pumunta muna sa loob ng Dunkin Donuts sa malapit sa kanto nila. Sa totoo lang ay masama talaga ang pakiramdam ko ng araw na yon. Na para ba akong nilalagnat dahil gusto ko siyang makita. Bala ko sana siyang hintayin noon, Papa Dudut. Tulala ako noon habang nagkakape. Hanggang sa umuwi na rin ako dahil wala na ako sa mood. 3 months na rin kami mag-on, Papa Dudut. Nang mag-leave ako sa trabaho dahil kailangan kong umuwi upang mag-abay sa pamangkin ng nanay ko. Ingrande ang kasalang yon. Kasama ko ring umuwi ang aking ate na galing ng Taiwan. At si kuya ko. Nag-enjoy ako sa bakasyon dahil nakasama ko sina nanay at ang mga bunso kong kapatid. Lagi pang nagluluto ng masasarap na pagkain at talaga namang
paborito ko pang pagkain ang ulam. Pero kahit nasa province kami, ay patuloy pa rin kaming nagte-text at nagtatawagan ni Aw Aw pag oras ng break time niya sa kanyang trabaho. At madalas din ako mag-update sa kanya ng kung ano-ano ang mga ginagawa ko. November 9 ay biyahe na kami ni ate pabalik ng Maynila, Papa Dudut. Ang dami naming dala pabalik kaya nagbarko na lamang kami. At kinabukasan na ang dating namin ng Maynila, November 10. Eksaktong birthday ni Aw Aw. Hindi niya alam ang pagbalik ko at gusto ko talaga siyang sorpresahin at wala siyang kamalay-malay na habang ka-text niya ako ng gabing yon. At bago magpatakang alas 12 ay nagpadala na ako ng video at doon ay may mensahe na binabati ko siya ng happy birthday. Ginawa ko ang video sa bahay pa lang, Papa Dudut, sa room ko, at ayaw ko naman siyang tawagan baka malaman niya na pabalik na pala ako. Sakto naman ang dating namin ng Maynila alas 6 ng umaga, kaya nakapagpahinga pa ako at nakatulog ng 3 hours bago ako mag-ayos at pumunta kay Aw Aw. Dala ko ang mga pasalubong ko sa kanya. Mas dumami yon dahil nadagdagan ang mga tsokolate galing Taiwan at may mga pagkain na ipinagmamalaki sa aming probinsya. Bumili din ako ng cake at nakasakay na nga ako sa van at noong malapit na ako sa kanila ay tumawag ako sa kanya. Hello Aw. Good morning. Happy birthday mahal ko. Kagigising mo lang ba? Hello Meow. Salamat, oo, kakagising ko lang. Hindi pa ako nakakapagkape. Aw Aw, may surprise ako. Pupunta ako dyan sa inyo. Madami akong dala kaya salubungin mo na ako ha. Hindi ba Aw nasa province ka? Niloloko mo yata ako eh. Papa Dudut nagulat nga siya at ang sabi niya ay bakit pa raw ako nag-abala. At marami siyang tanong. Bumili kami ng litsyong manok sa labas at marami pa sana akong bibilhing pagkain. Pero pinigilan naman ako nito na huwag na raw dahil kami lang namang dalawa. Naawa ako sa kanya noon, buti na nga lang at humabol ako sa birthday niya dahil wala talaga siyang kasama. Yung kapatid niya ay nasa trabaho naman. Pagkatapos ko siyang kantahan ng happy birthday song ay kumain kami at sumayaw kaming dalawa ng sweet song. Ang saya-saya naming pareho. Panay akong yakap at halik sa kanya at ganon din siya sa akin. Meow meow. Salamat at napasaya mo ko ngayong araw. Salamat at nandiyan ka. Maunawin ka at sobrang napakamalalahanin mo, Meow. Sana hindi ka magbago. Aw Aw, sobrang mahal kita. Kahit na sobrang komplikado. At sana hindi mo ko iwan. Mahal na mahal kita. Pagkatapos ay may nangyari sa amin noon. Natulog na ako dahil pagod ako at siya naman ay nagsimba muna at sa totoo lang Papa Dudut ay sobrang mahal na mahal ko na siya. November 22, 2019 ay nagdiwang din ako ng birthday ko. 22 years old na ako at nagsimba kami ni Aw Aw sa Quiapo. Bumili kami ng bracelet namin na ang ibig sabihin daw ay lucky charm. Pinagawa talaga yon ni Aw Aw kung kaya sobrang iningatan ko yon. At hanggang ngayon ay nasa sa akin pa rin. Pagkatapos namin magsimba ay nag-check-in kami sa hotel upang doon na mag-overnight. Maraming nangyari sa gabi na yon, Papa Dudut. Uminom kaming pareho. Lasing at kinantahan niya ako at nag-video pa siya ng pagbati sa aking kaarawan. First week ng December, Papa Dudut, ay dumating ang kinakatakutan ko. Ang pag-uwi niya ng probinsya kung saan ay andon ang asawa at anak niya. Sinabi niya yun sa akin at wala naman akong magawa dahil mahal ko siya. Lahat ng gusto niyang gawin ay sinusuportahan ko. At nabanggit niya rin sa akin na baka sa Iligan na siya mag-work sa construction firm. Papa Dudut, bago siya umuwi ay niyaya ko muna siya na mamasyal sa MOA. At para na rin mabilhan ng pasalubong ang anak niya ng damit, sapatos, laruan at pinabalot namin yon sa gift wrapping section. At noong matapos na kaming kumain sa restaurant ay nag-check-in muli kami sa isang hotel. Doon ay sobrang memorable sa akin. Pagkatapos noon ay nagpahinga at natulog na si Aw Aw. Habang yakap-yakap niya ako. Ako naman ay gising noon.
Iniisip ko ang aming sitwasyon. Sa pagising niya, "Aw, wag mo kong iwan ha, kahit na ano man ang mangyari. Mahal na mahal kita." Pagkatapos noon ay may kinuha siyang supot. Naglalaman yun ng stuffed toy na binili namin sa SM. Sobrang cute noon at aso yung stuffed toy. Ang sabi niya ay i-video mo ko meow. At sabi niya sa video, "Aw aw, please take care of my meow meow." Sabay halik dito at ibinigay sa akin. "Kapag na-miss mo ko meow meow, yakapin mo lang yan at itabi mo sa pagtulog mo. Parang nasa tabi mo na rin ako niyan. Salamat meow ha. Andiyan ka lagi para sa akin." Sabay yakap niya sa akin. Noong nasa province na si Aw Aw ay nag-text siya sa akin na natapilok siya sa barko at namamaga pa raw ng sobra ang kanyang paa. Nag-worry ako Papa Dudut dahil nang sumunod na araw ay kamay naman niya ang naaksidente sa motorsiklo. Kaya ang ginawa ko ay mas napadalas ang pagtitext ko sa kanya. At minsan pag andun siya sa bahay ng nanay niya ay tumatawag din ako sa kanya. Hanggang sa pag first monthsary namin ay nag-celebrate ako noon. At kahit nasa probinsya ay sinosurpresa ko pa rin si Aw. Bumili ako ng regalo sa kanya sa SM, bali branded na perfume yung Polo. Medyo may kamahalan yon pero okay lang dahil sigurado ako na magugustuhan niya yon. Bumili din ako ng character shoes na nakita namin dati na alam kong gusto niya. Pagka uwi ko ay nagpaprint pa ako ng mga pictures namin at bumili ako ng mga balloons at kung ano-ano pa at nag-set up din ako sa room. Natuwa naman ako sa resulta. Aw aw, happy monthsary, mahal na mahal kita. Nagustuhan mo ba ang surprise ko sa'yo? Eto nga pala mga gift ko. Pagbalik mo na lang buksan ha. O meow, nakakagulat naman yan, ang daming pictures. At saka ang mahal niyan, nag-abala ka pa. Ang sweet mo talaga. Thank you for the love ha. Sinabi din sa akin ni Aw Aw na pabibinyagan niya ang bunso niya at kukunin akong ninong ng anak niya, kaya natawa ako. Ang sabi ko ay magiging mabuti akong ninong hanggang sa paglaki ng inaanak ko. Lumipas ang ilang buwan at araw hanggang sa dumalang na siyang mag-text sa akin at ang sabi niya ay andyan daw ang misis niya at baka mahuli kami. Kaya naman na-stress ako ng sobra. At dahil na rin sa pagkamiss ko kay Aw Aw ay madalas akong nasa loob ng kasino. Noon ay naging adik ako sa paglalaro. Nawiwili ako at nalulustay ko ang pera ko at minsan sa bar ay mag-isang nagiinom at parang baliw na rin. Na tumutulo na lamang ang luha ko ng mag-isa. Napapaiyak ako dahil sa sobrang pagkamiss ko kay Aw Aw. At ayaw ko siyang mawala kahit na may asawa na siya ay tanggap ko yon. Kahit na magmukha akong tanga ay wala na akong pakialam. Hanggang sa tumawag siya sa akin. Ang sabi niya ay wag ko munang ipadala sa package ang mga nabili ko dahil luluwas na siya ng Maynila at magkita na lamang kami. Kaya naman na-excite ako doon. Ang dami kong text sa kanya. Gusto ko pa nga siyang sunduin sa terminal. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit. Aw aw, sabik na akong makita ka. Pero sa dami ng text ko ay hindi naman niya nire-replyan yon. Maging ang mga tawag ko ay pinapatay din niya. Lalo tuloy ako na stress. Nag-isip ako ng sobra kung bakit ganon ang nangyayari. Okay lang kaya si Aw ngayon? Nagdasal pa ako na sana kung ano man ang ginagawa ngayon ni Aw Aw ay wag sana siyang pabayaan. Baka may problema siya at sana ay makayanan niya Papa Dudut. Sobrang miss ko na si Aw Aw. Sana'y magparamdam na po siya kahit sa text man lang. Hanggang sa may nakita ko sa Facebook na iba na ang pangalan pero mukha niya ang profile. Tinignan ko yon at hindi ako nagkakamali. Para akong detective kung mag-imbestiga Papa Dudut. Nandito na si Aw Aw sa Maynila at nakapagpasyal na kung saan. At may kasama siyang lalaki. Alam ko na gay yun dahil halata naman magkasama pa sila sa bahay.
Sobrang iyak ko ng oras na yon. Maging pagkain ay hindi ko na rin magawa pa. Minabuti ko na magpunta ako sa Bulacan dahil awang-awa na ako sa sarili ko. Doon ay hindi ko ipinakita na sobrang bigat ng problema ko. Nagchat ako sa asawa ni Aw at nagpakilala na kaibigan ako ni Aw. At kuya pa nga ang banggit ko kapag sinasabi ko ang pangalan ni Aw. Hi po, ninong po pala ako ng bunso nyo ate at kaibigan ko ang asawa mo. Magpapadala ako bukas ng pera, pambili at pandagdag ng grocery para sa inaanak ko. Okay well, akala ko scam. Well, yung inaanak mo malaki na at mabait, malapit na mag-1 taon. Sa totoo lang Papa Dudut ay napakabait pala ng misis ni Aw at maalaga sa pamilya. Kaya naman nakonsensya ako sa mga nagawa ko. Naging madalas na rin noon ang pag-uusap namin. At nagpapadala din ako ng bags doon na nagustuhan naman niya. Ang mga gamit ng inaanak ko at kung ano-ano pa ay pinapadala ko din. At gusto rin ng misis ni Aw na magkita kami. Ang sabi pa niya ay pumasyal ako sa province nila para magkita din kami. At bala ko naman talaga yon hanggang ngayon. Ay palagi pa rin kami nag-uusap at hindi pa alam ng misis niya ang tungkol sa amin ni Aw. Sa loob-loob ko ay gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Alam niya ni Lord at kung ano man ang kaya kong maitulong ay gagawin ko yon para din sa inaanak ko. Si Aw naman hanggang sa ngayon ay mahal ko pa rin. Pero hindi na katulad ng dati dahil ayaw kong agawan ng atensyon ng asawa at anak niya. Yung mga memories namin na masasaya ay nandito pa rin sa puso at isipan ko. Na habang buhay ko nang ititreasure at sana sa pagkikita namin ni Aw ay okay na ang lahat. Wala na sana ang tampuhan at yung mga gift ko dati sa kanya na hindi ko pa naipibigay ay nakatago lang naman yon. At sana ay mabigay ko sa pagdating ng tamang araw ng pagkikita namin. At hihintayin ko yon dahil sobrang miss ko na si Aw. At wala na akong tampo sa kanya. Lagi ko siyang pinagdarasal na sana ay okay lang ang kalagayan niya at masaya sana siya lagi. Aw, kung saan ka man naroon at kung may tampo ka sa akin ay sana'y mapatawad mo ko dahil hindi ko yon kakayanin. Okay naman Papa Dudut sa ngayon dahil masaya naman ako at abala sa aking sarili sa trabaho at kahit single ako ay mas napagtutuunan ko ng pansin at malapit ko nang mapatayo ang sarili kong business. Simula nang magkahiwalay kami ni Aw hanggang sa ngayon ay wala na akong minahal pa. Papa Dudut, marami akong natutunan sa aking karanasan sa pag-ibig. Dapat pala ipag-isipan ng mabuti kung ano man ang magiging desisyon, kung tama ba ito o mali dahil napakasarap mabuhay na wala tayong naagrabyado at inaapakan na tao dahil love is forgiveness. At yan ang kwento ko. Maraming salamat po sa inyo Papa Dudut. God bless and more power sa inyong programa. Sincerely yours, Well. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.